Nagpahayag ng interes ang Kanadivia Corporation ng Japan na mamuhunan ng waste-to-energy project sa lungsod ng Maynila na lulutas sa problema sa basura at gawing malinis na energy. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ito ang inianunsyo ng Pangulo ng Pilipinas matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Kanadivia Corporation sa kanyang ikalawang araw na official visit sa Osaka, Japan. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng proyekto ay i-convert sa malinis na energy ang 2 toneladang basura sa Manila, mababawasan ang mga pagbaha at lilikha ng trabaho. Ang Kanadivia Corporation ay eksperto sa high-tech environmental systems kabilang na ang mga modernong pasilidad kung saan ang mga basura ay ginagawang energy at wastewater treatment. Ang proyekto ay itatayo sa Smoky Mountain na tutugon sa problema para sa mas maayos na pagtatapon ng basura, lilikha ng power generation, magbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino at malinis na kapaligiran. Magiging partner ng Japanese company ang Philippine Ecology Systems Corporation, PhilEco, na bihasa sa integrated solid waste management sa bansa. Kasunod ng pagpupulong, nakipagpulong din ang Pangulo sa mga pinuno mula sa Tsunishe Shipbuilding Company Limited, isa sa mga world's leading shipbuilders. Ang isang pandaigdigang kinikilalang shipbuilder ng Hapon mula noong 1917, ang Tsunishe Shipbuilding Company Limited ay nagkakaloob ng isang makabuluhang bahagi ng internasyonal na merkado para sa mga medium-sized na bulk carriers. Ang kumpanya ay dalubhasa sa pagbuo ng mga bulk carriers, lalagyan ng mga barko, at mga tank, at nagpapatakbo ng mga shipyard sa Pilipinas, Japan, at China na may mga tanggapan ng negosyo sa buong Asya at Europa. Ang pagpapalakas ng pagkakaroon nito sa bansa, ang Tsunishe Shipbuilding Company Limited ay pumapasok sa ikalimang yugto ng pagpapalawak ng bakuran ng barko nito sa Balamban, Cebu na may mga pamumuhunan sa mga bagong kagamitan sa kapital at pinahusay na mga kakayahan sa pananaliksik at pag-unlad. Sa harap ng isang lumalagong krisis sa energy at pagbagsak ng global waste generation, ang Bases Conversion and Development Authority, BCDA, ay nagplano na magamit ang teknolohiyang waste-to-energy bilang isang nababago na mapagkukunan ng energy sa Clark Freeport and Special Economic Zone, alinsunod sa layunin nito na magsulong ng smart at sustainable development. Ang BCDA ay nagsasagawa ng isang pag-aaral para sa isang waste-to-energy, iminungkahing pasilidad sa isang pinakamainam na lokasyon sa Tarlac, upang mapalakas ang power supply ng kuryente at maglingkod sa mga kinakailangan ng mga locator at mamumuhunan sa Clark. Ito ay matapos na matukoy ng BCDA ang waste-to-energy bilang isang napapanatiling alternatibo sa mga landfill, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng basura na nabuo sa bansa at sa buong mundo. Ang BCDA ay nakatuon sa pag-adopt ng smart and green innovations to push for the sustainable development of our properties. Ang paggamit ng teknolohiyang waste-to-energy, lalo na, ay makabago ng solidong pamamahala ng basura at magsusulong ng green energy, na tinutulungan ang paglipat ni Usher Clark patungo sa isang circular economy, sabi ng Pangulo ng BCDA at Chief Executive Officer na si Joshua M. Bingkang. Ayon sa pag-aaral ng World Bank ng 2018, isang pandaigdigang snapshot ng solid waste management hanggang 2050, ang pandaigdigang taunang generation waste ay inaasahang tumalon sa 3.4 bilyong tonelada sa pamamagitan ng 2050. Bingkang sa teknolohiyang waste-to-energy, maaaring gawin ng BCDA ang bahagi nito sa pagbabawas ng mga paglabas ng gas ng greenhouse, habang tinutugunan din ang mga kinakailangan ng energy ng komunidad.
Ang pag-aaral ng waste to energy ng BCDA ay isasama ang pagpili ng site, pati na rin ang pagsusuri sa teknikal, kapaligiran, panlipunan, legal, pinansyal, at pang-ekonomiya para sa disenyo, konstruksyon, operasyon, at pagpapanatili ng pasilidad. Kapag nakumpleto ang pag-aaral, bubuksan ng BCDA ang proyekto para sa pampublikong pagbid. Ang proyekto ay inilaan upang maging nakabalangkas at isagawa alinsunod sa Republic Act 11966 o ang Public-Private Partnership Code ng Pilipinas at ang pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon. Ang proyekto ng waste to energy ay naaayon sa tulak ng kasalukuyang administrasyong upang palakasin ang mga inisyatibo sa pamamahala ng basura sa bansa. Ito rin ay makadagdag sa programa ng kalinisan sa Pilipinas ng gobyerno, na nanawagan para sa pamumuhunan sa mga programa, proyekto, at mga aktibidad sa solidong pamamahala ng basura at mga kasanayan sa ekolohiya. Samantala, ang groundbreaking ng First Waste to Energy Facility sa Western Visayas ay naganap noong Biyernes, April 4, 2025. Ang 2.3 bilyong pesos Integrated Solid Waste Management Facility ay itatayo sa lungsod ng Iloilo na naglalayong ayusin ang pagtatapon ng solidong basura at upang makabuo ng renewable energy. Ang proyekto ay nakikita upang maproseso ang 475 tonelada ng basura araw-araw sa Iloilo City at 115 tonelada mula sa Metro Pacific Iloilo Water, at upang makagawa ng humigit kumulang na 3.5 megawatts ng electric power mula sa biogas at 163 tonelada of refuse-derived fuel, RDF. Ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, kalihim na si Maria Antonia Loizaga, sa kanyang mensahe, aniya na ang pasilidad ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa pamamahala ng basura kundi pati na rin sa paggamit ng renewable energy at positibong epekto nito sa ekonomiya.